ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong Balita. Balansyado. Pilipinas, araw ng Biyernes, sa 20 na sa buwan ng Marso, taon 2026, sa ulo ng mga balansyadong balita. Presyo ng diesel nanganganib na sumampa na sa 1.30, gasolina posibleng sumirit naman sa 100 piso kada litro sa susunod na linggo. Ikalawang araw ng tigil pasada, lumarga. Pagkilos, posible pang palawigin ayon sa piston. Transport crisis, pinangangambahan dahil sa tigil pasada at oil price increase ayon sa Commuters Group. 2 buwan na toll discount sa mga PUV, ang mga bus sa truck inanunsyo ng DOTR simula March 23. Mga food companies, pumayag na walang price increase sa loob ng 1 hanggang 2 buwan ayon kay Pangulong Marcos. VP Sara Duterte inimbitahan ng House Justice Panel sa impeachment hearing sa March 25. 4 arestado sa illegal na pagbebenta naman ng petrolyo sa Albay. At 33% ng mga Pinoy very happy sa buhay ayon sa SWS survey. Magandang hapon, Pilipinas. Kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Omis Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, nanganganib na pumalo na hanggang sa 130 kada litro ang diesel. Sa susunod na linggo at 100 piso naman ang gasolina. Ayon sa oil industry sources, ang panibagong big-time oil price increase ay maglalaro sa 14 hanggang 14.50 sa kada litro ng diesel at 7 hanggang 7.50 sa gasolina. Batay sa umiiral na halaga ng produktong petrolyo sa Metro Manila mula March 10 hanggang 16, ang diesel ay nasa 91.35 hanggang 114 pesos kada litro, habang ang gasolina naman ay naglalaro ngayon sa 86.4 hanggang 100 at 91.9 hanggang 143.79 ang kerosene. Sa kabila ng mga seri naman ng pagtaas epekto ng sigolot sa gitnang silangan, tiniyak naman ng Department of Energy na may sapat na supply pa sa ngayon ng produktong petrolyo ang Pilipinas. Pumalo na sa mahigit 1,000 jeepney drivers ang nagtigil pasada sa Southern Metro Manila simula kahapon. Ayon kay Piston National Coordinator Cirilo Latoreno, maaari pa nilang palawigin ang transport strike kung mananatiling bingi ang gobyerno sa kanilang hinaing. Sigaw nila, ibalik sa kahit 55 pesos ang kada litro ng petrolyo, suspindihin ang VAT at excise tax sa langis at lusawin ang oil deregulation law. Anya, nasa 1,500 pesos kada araw ang nawawalang kita sa mga tsuper simula nang umarangkada ang magkasunod na mega oil price hikes. Kinundin na rin ng grupo ang umunoy harassment ng ilang pulis sa mga tsuper sa gitna ng kilos protesta sa Sucat, Parañaque kahapon. Gate nila, bakit mga tsuper ang hinaharas sa mga otoridad imbis na pagtuunan ang mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Samantala, sa kaugnay na balita, nakarating ng Mindiola sa Maynila ang iba't ibang grupong nakilahok naman sa ikalawang araw ng transport strike ng Piston kaninang alas 2 ng hapon. Mula sa Welcome Rotonda, nagmarcha patungo ng Mindiola ang grupo upang doon isagawa ang kanilang programa para iparating sa pamahalaan ng kanilang mga hinaing. Ayon sa Manila Police District, mayroon silang 2 oras para isagawa ang kanilang programa basta susunod lamang sila sa itinakdang kaayusan. Kapag natapos na ang programa ay kinakailangang madisperse na rin ang mga rallyista. Samantala, nagpangalat din ang MPD ng mga abogadong pulis sa Mindiola bilang bahagi ng kanilang humanitarian engagement na humaharap sa mga rallyista. Barya na lamang ang naiuwi ng jeepney driver na si Luis Zamora sa kanyang pamilya dahil sa laki raw ng ginagastos niya sa pagpapakarga lang ng diesel para makapamasada. Sabi ni Mang Luis, diesel o mga gasolinahan na lamang ang binubuhay nila ng mga tsuper dahil kulang pa para sa pambili ng gatas at ulam ang kanilang kinikita. Narito panayam ni RH29 Boy Gonzales kina Mang Luis. Kamusta po biyahe ninyo mga driver? Kita po kami naman sa kumita kami 280. Ang diesel namin 2,800. At kumikot lang. Alas ko na kami kita sa taas ng diesel. Bago, hindi pa 5,000 pamasahe.
Diesel na lang ang binubuhay. Oo, dati sila na lang, sa gasol na ang binubuhay namin. Hirap na lang, hindi kami lang kumikita. Pinag-iisipan na ni Mang Luis na mag-sidecar na lamang ngayon tuloy o mag-sidecar na lamang ngayong tuloy sa pagtataas ang krudo, partikular na ang diesel. Di hamak na mas mataas pa raw ang kita ng mga sidecar boy kumpara sa kanilang jeepney driver o sa kanilang mga jeepney driver at maliit lamang ang kinakailangang puhunan. Narito po muli si Tatay Luis. Parang ang plano niyo yung mag-sidecar na lang. Bakit po? Ay, wala pong gasolina. Oo. Saka gasolina namin, tubig lang. Medyo kumikita kami maganda pag sidecar boy na lang kami. Eh kung may sa jeep naman, 280 kinikita, puro barya. Ano ang mangyayari sa pamilya na yun? Pamilyang bigas sa ulam, gatas, tubig, ilaw. Oo. Kaya nataas pa ng gasolina natin. Parang gusto niyo lang mag-ship na lang ng sidecar. Sidecar na lang. Nag-iisip na ako mag-sidecar boy na lang ako. Tapos malaki pang kita. Oo. Samantala sa kaugnay pa ring balita, nangangamba ang mga para-commuters network sa pagkakaroon ng transport crisis o kawalan na ng masasakyan ng mga commuter sa mga susunod na araw. Ayon kay Nanoy Rafael, convener ng grupo, ito ay bunsod ng pagtigil pasada naman ng maraming driver sa gitna ng sunod-sunod na oil price increase at kamakailang suspensyon sa taas pasahe. Binagyang din ni Rafael na hindi ang pamasahe ang tunay na problema, kundi ang mababang sahod at kawalan ng disenteng trabaho. Hinirit din ng grupo ang kagyat namang dagdag sahod para makaagampay ang mga manggagawa sa inflation, lalo't malayo ang kasalukuyang kita sa family living wage sa 1,253 kada araw. Magandang balita para sa mga tsuper at operator sa kabila po ng krisis na ating kinahaharap. Inanunsyo ng Department of Transportation o DOTR na simula sa Lunes, March 23 ay ipatutupad na ang 2 buwang toll discount sa mga pangunahing expressway sa bansa. Layunin ng hakbang na ito ang maibsan ng epekto ng pagsipa ng presyo ng petrolyo bunsod ng tensyon sa Middle East. Sakop ng diskwento ang mga sumusunod na ruta. NLEX, Open at Closed System sa SLEX. Ito ay from Alabang to Calamba at Calamba to Santo Tomas at Star Tollway naman from Santo Tomas hanggang Batangas City. Sa ilalim ng adjustment, ang Class 1 PUVs o jeepney ay makakatipid ng hanggang 18 pesos kada end-to-end trip. Ang Class 2 buses naman ay may matitipid na 47 pesos habang abot sa 72 pesos ang bawas sa biyahe ng Class 3 vehicles o mga freight trucks. Ayon sa DOTR, ang diskwento ay ibibigay sa pamamagitan ng rebates na iki-credit linggo-linggo sa mga kwalipikadong sasakyan. Samantala, target naman ng Department of Social Welfare and Development na simula na sa susunod na linggo ang pagpapalawak ng cash relief assistance sa iba pa mga PUB drivers. Kabilang na rito ang mga pumapasada ng MC Taxi at TNVS and din ang mga jeepney driver at delivery service rider. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, uunahin muli ang mga benepisyaryo sa Metro Manila at pagkatapos ng Semana Santa ay sa labas na ng NCR. Sa ngayon, hinihintay na lamang umano ang kumpletong listahan ng mga driver sa pakikipagtulungan ng LTFRB. Nasa 6 pesos at 50 centavos ang pinakamababang pasahe o pamasahe sa LRT Line 2 simula sa Lunes dahil sa patutupad na 50% discount. Sa updated matrix ng Light Rail Transit Authority, maglalaro sa 6 pesos and 50 centavos at 16 pesos and 50 centavos ang pasahe ng mga may stored value o beep cards, habang nasa 8 pesos at 18 centavos o 8 pesos at 18 pesos naman para sa single journey ticket depende sa haba o layo ng biyahe ng pasahero. Ang fare discount ay automatic na ipatutupad sa LRT2 at MRT3 sa darating na Lunes. Habang nilinaw naman ni LRTA Administrator Attorney Hernando Cabrera sa panayam sa programang Damdaming Bayan na pagmamay-ari ng gobyerno ang dalawang nabanggit na tren kaya madaling naipasa ang bawas singil sa pamasahe. Narito po si Attorney Hernando Cabrera. Yun po kasing Line 2, yung LRT Line 2 at saka MRT3, government-owned, government-operated po ito. Gobyerno po ang nagpapatakbo sa ngayon, kaya mabilis po nating nadesisyonan. Yung pong LRT Line 1, naka-privatize po kasi yan, private yung operator. Opo, so kailangan pa natin silang kausapin. Samantala, hindi naman maiiwasan na magkaroon ng dagdag presyo sa agri-products sa gitna ng patuloy na taas presyo sa produktong petrolyo.
Sa panayam ng programang 2x2 kay Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, sinabi nito na hindi maiiwasan ang bahagyang pagtaas ng presyo dulot ng mahal na gasolina, lalo na sa mga logistics. Ayon sa DA, maaaring umabot lamang sa magit kumulang 3 piso kada kilo ang makatwirang dagdag presyo dahil sa transport cost. Ngunit hindi dapat sumobra sa 50% hanggang 80% ang pagtaas. Tiniyak ng ahensya naman na wala pang nakikita pangangailangan upang ipatupad ang price ceiling sa iba pang agricultural products dahil sapat ang supply ng karne ng baboy, manok at baka habang harvest season naman ng gulay. Narito si Dimesa. Yun, talagang hindi natin maiwasan yun, Jerry Tunying, yung pagdagdag ng presyo dahil sa transport logistics cost. Pero dapat hindi naman nila sabihin, tataas kami 50%, 80% dahil mataas ang gasolina. Madali naman i-compute yung from point A to point B, magkano yung nagastos nila, magkano ilang tonelada yung kargado nila. At reasonable yung mga 3 piso kada kilo nagkakaroon ng increase because of additional transport cost. Samantala, mahigpit na ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Trade and Industry o DTI na tutukan at bantayan ng maigi ang supply ng pagkain sa buong bansa. Sa isang panayam sa Laguna, sinabi ni DTI Secretary Cristina Roque na nais tiyakin ng Pangulo na sapat ang supply upang manatiling matatag ang presyo ng mga bilihin. Dahil dito, inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang kagawaran na gawing regular ang pakikipag-usap sa mga manufacturers. Ayon kay Roque, ito ang dahilan kung bakit bukod sa mga groceries at supermarkets ay personal na rin nilang binibisita ang mga manufacturing plants. Pakinggan po natin si DTI Secretary Roque. Ang direktiba is to constantly communicate with the manufacturers and the different industries to make sure that may enough supply tayo ng pagkain para sa taong bayan. Una na rin tiniyak ng DTI na sapat ang supply ng mga basic necessities at prime commodities, kaya walang inaasahang pagtaas sa presyo sa loob ng susunod na 1 buwan. 21 minuto na makalipas ang 5:00 ng hapon, pinigting pa ng Philippine National Police ang pagpapatrolya dahil sa mangambang pagtaas ng krimen sa gitna ng krisis sa langis. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., bagamat mababa lamang ang tsansang tumaas ang krimen dahil sa estadong ekonomiya ng bansa, tiniyak nitong nakahanda naman ang kanilang hanay sa worst case scenario. Dinagdag pa ng opisyales na may mga nagpapatrolya sa mga high-risk area tulad ng palengke, terminal at commercial district. Maglalagay din sila ng random checkpoints tuwing peak hours para matiyak ang seguridad ng publiko. Tiniyak naman ng Department of Agriculture o DA na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang sa Hunyo o sa kabila ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., walang dapat ikabahala sa supply ng mga pangunahing bilihin. Anya may sapat na inventaryo ng bigas, mais, asukal, gulay at karne kasabay ng peak harvest season ng palay at sibuyas at tuloy-tuloy na ani ng gulay. Pinalalawak na rin ng ahensya ang bentahan ng mas murang binhi rice sa piling pamilihan sa tulong ng Food Terminal Incorporated na ibinibenta sa halagang 48 pesos kada kilo. Samantala, arestado naman ang 4 na individual sa Albay dahil sa insidente ng ilegal na pagbebenta ng petrolyo. Ayon sa PNP Criminal Investigation and Detection Group, na-recover sa mga sospek ang 3 portable fuel dispenser na naglalaman ng 500 litro ng diesel at gasolina at isang tanker na may 100 liters na langis. Tinataya ng mga abot sa 2.3 million pesos ang halaga ng mga nasabat na petroleum products. Hawak na ng mga otoridad ang isang negosyante na may-ari ng nasabing gasolinahan at 3 nitong empleyado. Kinalampag naman ni Senator Joel Villanueva ang Bangko Sentral ng Pilipinas para matugunan ng epekto ng pagbagsak ng halaga ng piso kontra dolyar. Kahapon ay sumadsad sa 60.1 pesos ang kada US dollar habang nagpapatuloy ang gyera sa gitnang silangan. Kaya naman umaasa si Villanueva na magkakaroon ng mga hakbang ang BSP upang mapanatili sa manageable level ang exchange rate. Sabi ng senador, posibleng magbenepisyo ang pamilya ng mga OFW sa mas mataas na palitan pero mawawala
rin ito kapag tumaas na rin ang presyo ng bilihin. Matindi rin ang pangamba naman sa epekto ng mataas na palitan sa pagtaas ng halaga sa mga utang ng bansa na nakabatay sa halaga ng dolyar. Marami ang nangangamba sa epekto nito sa kabuuan ng negosyo sa bansa, partikular na mga micro, small and medium enterprises o MSMEs kung babagsak pa ang halaga ng piso kontra dolyar. Ganon din ang mga utang ng Pilipinas na dollar-denominated na tiyak tataas ang babayarang interes. Sa iba pa ang mga balita, target ng pambansang pulisya na makamit naman ng zero crime rate sa buong bansa sa darating na mahal na araw. Ayon kay PNP Chief General Nartates, inatasan na ang lahat ng police commanders na makipagtulungan ng husto sa mga opisyal ng barangay. Sa ilalim nito, ang mga barangay units ang magsisilbing first line of defense upang paigtingin pa ang police visibility. Magugunita ang itong unang bahagi ng Marso, inilunsad na ng PNP ang kampanyang Ligtas Sumbak 2026. Sinuspendya ng Philippine Airlines o PAL ang mga biyahe nito mula Maynila patungong Dubai at Doha hanggang April 30. Ayon sa PAL, ang hakbang ay precautionary measures sa gitna ng security situation sa ilang bahagi ng Middle East. Kabilang sa mga apektadong flight route ang Manila-Dubai-Manila o ang PR 658-659 at Manila-Doha PR 684-685. Gayon din ang flight na Doha-Manila sa Mayo a 1. Nag-alok naman ang kumpanya ng rebooking, travel credits o refund para sa mga apektadong pasahero kabilang ang mga overseas Filipino workers. Oy, teka muna, good news muna tayo. Nakakailangan daw ho ng 50 nurses at 300 care workers o caregivers ang Japan na posibleng magtrabaho ng 3 hanggang 4 na taon sa kanilang mga ospital at caregiving facilities. Ayon sa Embahada ng Japan sa Pilipinas, tumatanggap na sila ng mga aplikante sa ilalim ng Japan Pre-Economic Partnership Agreement o JPEPA hanggang sa Abril 5. Maaaring ipadala ang kanilang aplikasyon sa Department of Migrant Workers kasama ang Japan International Corporation of Welfare Services o GQuels. Ang mga matatanggap na aplikante ay sa ilalim sa libreng Japanese language training na tatagal ang 6 na buwan dito sa Pilipinas. Bukod doon, mayroon ding karagdagang 6 na buwan naman sa Japan bago magsimula sa kanilang trabaho. Dagdag ng embahada, may daily living allowance na matatanggap ang makakapasang aplikante habang sumasailalim ang mga ito sa language training. Inimbitahan ng House Committee on Justice si Vice President Sara Duterte na dumalo sa pagdinig sa impeachment complaints laban sa kanya sa March 25. Ang paanyaya ay pinaabot ni Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, chairperson ng nabanggit na panel. Ayon sa kinatawan, layunin ng hakbang na mabigyan ng pagkakataon ng pangalawang Pangulo na sagutin ang paratang ni na Reverend Father Joel Sabalya at iba pa. Gayon din ang akusasyon ni Atty. Nathaniel Cabrera. Si VP Sara ay inaakusahang nagtaksil sa tiwala ng publiko at lumabag sa saligang batas kaugnay sa kahina-hinalang paggamit ng 612.5 million pesos at ang di umano'y kadudadudang paglobo ng kanyang kayamanan. Siya ay nireklamo din ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo at ng First Lady. Kinasuhan na ang isa sa mga pinaghihinalaang sangkot naman na pagkakapas lang sa dating Miss Philippines Earth 2013 runner-up sa San Manuel, Isabela. Ayon sa pulisya, kasong murder ang iniharap laban sa suspect na si alias JR. February 13 ang pagbabarili ng dating beauty queen na si Lulet Jane Ramilo habang sakay ng SUV sa harap ng kanilang bahay sa Barangay Kabaritan sa bayan ng San Manuel. Batay sa inisyal na investigasyon, inggit at galit ang posibleng motibo ng krimen. Samantala ay pinahayag ng Cagayan Valley Police na tukoy na din ang iba pang pinaghihinalaan sa pagpaslang kay Ramilo. Umaasa ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na mabibigyan ng trabaho sa ibang ahensya ng gobyerno ang kanilang mga empleyado. Ito'y kasunod ng pagtigil na ng kanilang operasyon sa darating na March 31 matapos ang 6 na buwan. Ayon sa ICI, profesional at nagampanan ng kanilang mga empleyado ang kanilang tungkulin sa kabila ng mga limitasyon sa kapangyarihan ng komisyon. Sa ngayon, patuloy ang pakikipagpulong ng Independent Commission sa iba't ibang ahensya kabilang ang Technical Working Group na nakatoka sa asset recovery habang naisumiti na sa Ombudsman ang lahat ng kanilang mga dokumento. Kasabay nito, hinimok ng ICI ang ating mga kababayan na maging mapagmatyag at matatag sa pagtitiyak na mananagot ang mga responsable sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. 29 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon.
Sumayin nyo na ang mga balita sa Balansyado. Kami, ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sagot ko rin ang bibigyan ko pa ng allowance. Oo, Ano yan? road trip. Wow, wow, grabe ha. Oo. Talaga? Ilulup namin yung buong Luzon. Taray. Pero kanila gasolina. Mukhang lugi yung makakasama mo ha. Kung sagot nila yung gasolina o diesel. Grabe. Magkano na ba ang Walang diesel per kilo per kilo tuloy per liter ngayon? Wala talagang ikaw ba may narinig na ba kayong mag-outing? Parang wala. Out of town. Ay, hindi, meron. Hindi. Si Wina. Hindi, naman yan. Family vacation. Oo. Scheduled na daw kasi. At saka napaghanda at napag-ipunan naman Oo. yan. Pero yung Pero mga parang, dati kasi 'di ba uso yung mga biglaang lakad, sabi nila. Yung mga di kasi natutuloy pagka pinaplano, dapat biglaang lakad, yung mga ganon. Mukhang wala nang nagyayaya ngayon ng mga Wala na. Halimbawa, Oo. ano tayo? Out of town tayo. Road trip tayo hanggang Pagudpud. Wow. Ano sa akin? Lalakad tayo. Magkano pa yan? Diesel hanggang Pagudpud, no? Ang mahal, O road di ba? trip tayo hanggang hanggang Bicol. Naku. Sabi, ang lakas ng loob mo mag-aya ha. Sagot mong gasolina. Sige ka. Ay, nako. Pero alam mo, meron akong sana eh. Ako'y nananawagan sa ating mga kababayang mananakay. Aminin na natin siya, hindi minsan, pag nalaglagan tayo ng piso, hindi na masakit sa ating kalooban eh. Hindi na nga natin minsan hinahanap, di ba? Pag may pisong nalaglag sa silong ng bahay, sa ilalim ng katre, sa ilalim ng silya, minsan piso. Hinayaan mo na lang. Hinayaan mo Oo. na. Alam nyo sana mga kababayan, kung hindi inaprubahan ng pamahalaan at binawi ng presidente yung pisong dagdag sa pasahe, tayo na ang magbigay sa mga jeepney drivers. Magkaroon tayo ng compassion, awa at habag sa mga jeepney driver na matagal nang naglilingkod sa atin, na malaki ang pakinabang sa workforce ng gobyerno na siya pong nagpapagulong ng ekonomiya. Ano ba naman yung piso hanggang 3 piso, partner? Yun minsan 'di ba? Para na lang siguro tayong nalaglagan. Sabihin na natin, parang pinakamadaling matanggap nalaglag eh. 'Di ba? Pero napunta sa maganda, napunta sa driver. Napakinabangan. Tsaka hindi Oo. naman miyat-miyat tayo sumasakay eh. 'Di ba? Siguro umaga hapon 6 pesos, 2 piso. Ay, teka muna. Si Modi Floranda pala, nasa linya na natin. Presidente ng Pisko. Kamodi, magandang hapon sa inyo. Magandang hapon po, Sir Modi. Magandang hapon po sa inyo at siyempre sa ating mga taga-subaybay. Magandang hapon po sa lahat. Si Henry ho ito at saka si Karen. Kayo ba'y nasa kalsada pa ba kayo ngayon? Nasa jeep po ako. Papunta ako sa ng lakad ko. Katatapos na rin yung ating pagkilo sa Mindiola. At papunta naman tayo doon sa isang meeting ng isang local association. Teka muna. Yan bang inyong rallying yan ay magtutuloy-tuloy pa? Hanggang kailan kayo magrarally? Sin Henry, itong 2 araw na transport strike natin ay may mga kasunod pa yan ng mga pagkilos, hindi lamang ngayong susunod mga weeks, kundi magtutuloy-tuloy yan hanggang hindi binabasura yung usapin ng old regulation law, yung pagtanggal sa isa-isang sa kasabat sa langis, at hanggat hindi iniro-roll back hanggang sa 55 pesos per liter yung presyo ng petrolyo dito sa ating bansa, sapagkat nagdudulot ng patuloy na hirap sa ating mga driver at mga operator at ng mamamayan. Okay. Kamodi, kasi po nauna na po yung mga tricycle drivers po natin na mabigyan ng renol out po na ayuda 5,000 pesos po at ang DSWD po ang nangasiwa po ng pag-release po nitong pondo na to. Meron po ba kayong balita kung kailan naman po na kayo naman po ang susunod o makakatanggap po ng ayuda, at if ever po, magkano po ba ang sa tingin ninyo ang sapat o kakailanganin sa kabila po ng krisis na ating kinakaharap ngayon? Kapag tininan po natin ay maliit yung sinasabing ayuda ng gobyerno at kakainin lamang ito ng halos 1.5 days ng ating mga driver at mga operator. Lalo sa ngayon ay kumabot ng 120 per liter ang presyo ng diesel, ay sa bawat isang araw ay magkukonsume kami ng 3,600 pesos. Kaya halos sa 1.5 days lamang yung sinasabing
ng gobyerno. Kaya mas ang panawagan po natin, mas dapat ang galawin talaga ng gobyerno yung usapin ng pag-alis ng matataas na buwis sa produktong petrolyo para hindi lamang yung isang sektor ang makinabang, kundi makinabang ang ating mga mamamayan. Okay. Pero, Modi, teka muna. May balita na ba kayo kung kailan na ibabalik yung inaprobahang taas pasahe? Nagulat nga po tayo dapat hindi yung piso ang kinansilan ni Bongbong Marcos. Dapat ang kinansilan ni Bongbong Marcos yung pagtaas ng presyo ng petrolyo. Yung piso ay sana ay makakatulong sana kahit pa paano. Dahil kami nakakata 200 passenger, madadagdagan sana kami ng 200 pesos. Pero walang kabog-abog na ito ay binawi ni Bongbong Marcos. Hindi natin alam kung ano yung dahilan ng mga binawi. Pero may parating na ba sa inyo kung kailan ibabalik po yung binawi? Wala na po. Wala pong pabot sa atin ng LTFRB o yung DOTR. At tingin natin parang wala talagang plano. Walang plano talaga ang DOTR at ang gobyerno na magbigay ng dagdag pasahe lamang sa mga jeepney sa lahat ng moda ng ating public transport. Aabot ba tayo sa krisis pang-transportasyon na baka wala nang mamasadang jeep sa buong Metro Manila? Hindi po malayo. Lalo na sa ngayon ay meron tayong panibagong balita na ngayon darating na Martes ay may mayroong uling malaking big time na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ito ay magdudulot ng isang panibagong dagdag na pahirap hindi lamang sa hanin na sektor ng transportasyon kundi sa ating mamamayan sapagkat lalong magdarahok sa usapin ng kahirapan yung ating mamagagawa dahil yung salit ng sahod at kita ay hindi na talaga sasapat sa pangangailangan. No. Sa isang maghapon po, kumusta po ang buhay ng isang driver po? Ang dami po kasing mga naririnig po natin ng mga kwento. Galing po mismo sa mga tsuper po natin na kahit ganito po yung nangyayari po, sinisikap pa rin po kasi ng iba Kamodi na mamasada pa rin para kasi syempre may maiuwi pa rin po na kahit katiting po para sa kanilang pamilya. Pero eto nga po yung take home, ika nga ng ating mga tsuper, magkano na ba ang kaya nilang maiuwi gayong napakataas po talaga ng presyo po ng diesel sa mga nakaraang araw? Sa ngayon at kahit ba nakaraang linggo ay dati ay nakakapag-uwi pa mga driver natin ng mga 500 to hanggang 800 pesos. Ay sa ngayon po ay halos sa 200 hanggang 300 pesos na lamang yung kanilang naiuwi sa kanilang pamilya sa panahon ng kanilang biyahe na halos umabot ng 12 to 18 hours na pamamasada dahil napupunta na lamang sa mataas na presyo nga po ng petrolyo. Kaya yung danas na hirap sa kasalukuyan ay talagang lalong nababaon, lalong nababaon sa hirap yung ating mga kasama na buhay. At siyempre, sa bahagi din ng ating mga mamamayan, alam naman natin na kapag tumatas nga po itong presyo ng petrolyo, kakibat yan ay yung pagtaas ng mga bilihin na hindi na halos makaagapay yung ating maliit na mga kita. So kung 250 sabihin na natin ang maiuwi ng tsuper, tapos tataas pa magkano partner sa susunod na linggo, doon maaawas, kumbaga mababawasan pa yung 250 na take home po na yun, Kamodi, paliit na ng paliit. Opo, talaga na nakakadismaya sapagkat dapat ito ay isa sa pangunahing hinaharap ng ating gobyerno ni Bongbong Marcos. Ang sinasabi nga natin ay para maibsan itong patuloy na krisis sa usapin ng industriya ng langis. Yung isang panawagan nga natin ay napapanahon na rin talaga na bawiin po natin yung malampaya at saka yung Petron para kahit na tumaas sa international market ay mamimaintain mismo ng gobyerno para mayroon tayong suporta sa panahon po ng krisis sa pinang-industriya ng langis. Okay. Modi, mukhang papalo sa 130 ayon sa aming ibinalita kada litro next week. 130 na ang presyo ng diesel, hindi na bababa marahil sa 100 ang kada litro. Ang 1 litro ba ng gasolina sa jeep, ilang kilometro tinatakbo? Kaya halos lang po yan, mahigit lang po 2 kilometrahe. 2 kilometro lang? Opo, ng bawat 1 litro ng krudo po. So baklaran kaya yung natin,
Halimbawa po ito, ano yan? Project 3. Oo. Yung Project 3 dito ko, ang pinakaano po talaga nila ay 30 liters per day. Yung baklaran, yung 2 litro, parang baklaran, Buendia lang yan, ano? Opo. Yun po yung Baclaran Divisoria nga po ay balikan yan halos 3 litro po. Nako, Yung Baclaran Divisoria. 3 litro. Opo. So 300 ang kailangan mo riyan o mga 320 ang kailangan mo riyan balikan. Abot po siya ng abot siya ng 360. Ang kalahating gaano ka magkano ang kulalamanan mo ng kalahating kung kalahati ang ilalaman mo sa tangke ng jeep, magkano ang abutin kalahati? Pagkalahati po, depende po yan sa makina. Meron pong mga tangke na nagkakasya na po yung 1.5 hanggang 1.7. Pero kalahati lang po yun. Yung kalahati na yon, ilang kilometro tatakbuhin noon? Kung Baclaran Divisoria po, makakaikot po siya ng mga 3. Tatlong ikot. Pero sa 3 ikot na yon, kailangan na po niya magkarga uli ng krudo kasi pag hindi po siya nagkarga, titirik siya sa karsada. Kanya nga, yung tatlong ikot na yon, magkano kikitain mo yon? Yung sa 3 ikot ay masubrahan sila ng 200 o hanggang 250. Ayun, yun na yun. Oo, 3 ikot. So sa maghapon pala talagang kailangan mo ng mga 2,000 panggasolina. Opo, yung karasan po natin sa Baclaran Divisoria ay almost nakaka 27 liters sila. Ay kung itatimes po natin yan, kung sa 100 magiging 130 per liter na. 2,700. Ay mahigit pong mahigit pong 2,000. 2,700 yung na nga. kanilang ipuprudo. Nako. Oo nga naman, partner, isipin mo kung 27 liters times 100, 2,700. Oo, ako talagang hindi kakayanin. Sige, Modi, paano ito? Sana naman ay magamot na ito sapagkat kayo maiintindihan namin kung titigil na kayo sa pamamasada eh. Sa atin naman po ay sinisikap natin kahit napapaano, kahit mahirap, ay sisikapin pa rin natin na tayo ay makapagserbisyo sa ating mga mamamayan dahil wala namang ibang magsiservisyo sa taong bayan kundi tayo sanay po ng transportasyon sapagkat sabi nga natin, ang hindi lang nakikita ng gobyerno, ang sektor po ay katuwang ng gobyerno eh. So sa po ng pag-inog ng ating ekonomiya, ang masakit ay hindi po pinapahalagahan. Alam mo, Modi, meron akong personal na suggestion sana. Kung nakikinig yung mga congressman at senador na tumanggap, alam naman nila sa sarili nila yung partner Modi eh. Kung nakikinig yung mga congressman at senador na tumanggap ng maletang pera, ipatawag ninyo ngayon ang mga jeepney driver at bawasan ninyo yung kinurakot ninyo. Bigyan ninyo yung mga jeepney driver ngayon. Sila naman ang inyong tulungan. Alam nyo naman kung nagnakaw kayo, kung hindi, kung may maleta nga kayong natanggap o hindi. Pero please, mga congressman at mga senador, kayo lang ang po pwede naming sabihan na meron kayong pera eh. May pera talaga yung mga yan eh, hindi mawawalan eh. Sana yung mga congressman, kada distrito, ipatawag lahat ng jeepney driver sa kanyang distrito at ayudahan ang kanilang mga personal na pera. Yun ang galing naman po yan sa buwis ng ating mamamayan. Yes. Sige, Kamodi. Thank you, salamat. Ng buwis na binabayad natin ay napapunta lang sa korupsyon. Salamat, Modi. Thank you. Thank you po, Kamodi. Salamat sa inyo. Salamat. Ingat po, sir. Yun, partner, sana ang Modi Florandejo, ang National President ng Piston. Yun sana, partner, ang ating siguro ay mawalang galang na sa inyo, pero ito'y talagang tandisan ko sinasabi ito sa inyo. Kayo mga congressman, kung nakikinig kayo, mga tao ng congressman, kung nakikinig yung mga boss ninyo, okay, parating ninyo sa inyong mga boss, na alam nyo namang kumita, may perang natanggap, kung hindi man sa maleta, sa pagiging politiko, sa pagiging congressman, maraming naisubi na mga yan. Yung may mga dyan may mga partner, may mga kahadiyero sa bahay yung mga yan Di ba? Marami kayong pera. Bakit hindi nyo ipatawag lahat ng jeepney driver, lahat ng tricycle driver, lahat ng mga driver ng pampublikong sasakyan sa inyong mga distrito, ngayon kayo mamigay ng pera?
Lalo kung yung galing, yung perang yan naman ay hindi nyo pinaghirapat, galing sa kurako dyan, mga damuho kayo. Nakakaawa itong mga driver na ito. Kanina sinasabi nga nung partner ko, ang nakakapangamba dyan, partner, yung wag naman sana, pag kumapit na sa patalim, ang taong nagugutom. Oo nga. So, hindi natin talaga lubos maisip, no? Kasi, syempre, paano nyo bubuhayin ng isa nating kababayan, ang kanyang mga mahal sa buhay, kanyang pamilya, wala nang ibang choice. At sana hindi naman po umabot sa ganon, partner, na pupunta na po sa kadiliman, papunta na sa krimen ang ating mga kababayan. Partner, yung bilib na bilib ako dun sa mag-amang Donnie at saka Anthony Pangilinan. Although yung kanilang gasolinahan ay naroon sa lugar na mayayaman. Oo, Sa pero Cavite pala yon, sabi nila South Forbes. Saan ba yun? Di ba yun? Kala ko nga dito sa Makati. South Forbes. Sa Cavite ba? Cavite, saan niya? Ano ba, subdivision ba yan? May nagpapagasolina ba ng mga jeep dyan? Pero kasi partner, may mga area sa Cavite bandang, yung mga area ng Susana, malalaki yung mga bahay doon. Pero banda doon. Regardless, kahit saan yan, at least yung puso ng kawang gawa bilang negosyante ay pinangunahan na nila. At sana marami nang gumaya. Hanggat sa kaya pa daw. Hanggang kaya pa. Kayo Yun. naman kayo rin namang mga 3 pesos ang ibabawas, ang discount, 'di ba? Kayo rin namang mga oil companies, ano ba naman yung paminsan mabawasan naman ang napakalaki na ninyong tinubo. Mabawasan na marami ninyong inipon. Mabawasan na yung mga savings ninyo na pag nagretiro kayo, maski kaapu-apuhan ninyo at magretiro, hindi na magugutom. Paano ba naman yan sa panahong ito ng krisis? Kumalinga naman kayo ng inyong mga parokyano na siyang bumubuhay ng napakahabang panahon na sa inyong negosyo. Baka po pwede naman yung mga oil companies, lalo na yung mga malalaking oil companies, magkusa na kayo. Kahit man lang piso, magbawas kayo sa inyong produktong petrolyo. Hindi ba? Kawawa naman itong mga mahihirap nating mga kababayang nakikipagsapalaran. Ay, nako. Kanya lang ewan ko ho, alam nyo naman ang Pilipino. Lalo na yung mga negosyante, talagang mawalang galang at hindi naman lahat pero talagang sabik sa tubo yung mga partner. Ano daw? Kanya nagninegosyo. Windfall, sabi nila ngayon. Kanya nagninegosyo. Siyempre, making the negative into a positive para sa kanila. Talaga namang totoo naman yun. Kanya nga kayo namuhunan. Hindi rin naman paano yung inyong puhunan. Alam na, intindihan namin yan. Pero kung kayo naman ay marami ng perang isinubi, hindi na kayang utasin yung pera ninyo hanggang sa kaapu-apuhan ninyo, bawasan ninyo yan. Mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, sabi nga. At tulungan naman ninyo yung mga mahihirap nating walang-wala at naghihirap sa buhay. Balansyado! 6 na po ng gabi, kita ninyo, kahit pa utik-utik kami mamimigay ng pera. Malakas na makinig maigi dahil mamimigay na muli kami ng MX3. Itodo ang pakikinig sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online dahil kapag malakasan kang nakikinig sa DZRH, malakas rin ang chance na manalo ng 1,000 pesos at MX3. Sa Malakas promo kasama ang MX3. Abangan ang aming Malakas team sa inyong mga lugar. Malakas promo kasama ang MX3. Dito ako believe. Noche, where is you? Hi, Noche. Magandang gabi. We're here at English. Don Cristulo, Barangay Gulod, Nugaliski at Quezon City. Alam mo, dagdag ko lang, Henry at Tabiskay, sabi nga dito ng iba, kung gusto mong magkaroon ng bahay sa langit, gumawa ka daw ng mabuti habang ikaw ay nabubuhay. Tama. Para pagka mawala tayo dito sa mundo, may bahay ka na, may magandang bahay ka na. Correct. Amen. Kanina, habang ay nagme-merienda dyan, meron na lumapit sa atin agad dyan. Alam nila na nandito ang naging Teresa sa barangay. Lumapit sa atin si ate. Temo, lumapit agad. Di ba tinatawag na? Bilis Alam pa pangalan nila? Sabi po. Kaya na, katagal ka nang nakikinig ng Teresa. Opo, matagal na po. Yun, gaano katagal? 3 years na po. Yes, 3 years walang araw. 3 years at 2 days. Wala. Ilang yan. Okay, so sino ka kilala mo sa Teresa? Si
Si Sir Henry po sa si Miss Karen. Wow, thank you po. Kasi ito na naman yung oras nila, Miss Kay at Henry. Yung panonood at pakikinig ng DCRH habang sila nagmamarites dito sa labas. Ay, Marites. Anong chismis? Tanong mo nga sa kanya, Noche. Anong chismis dyan? Buhay lang po. Mga buhay-buhay lang. Ano, paninira. Magagandang buhay. Magagandang buhay. Ayun, huwag na paninira po. Okay, dahil dyan, nakikinig ka ng DCRH. So, kung kita, meron ka na kagad ng 1,000 na pesos. Yahoo! Uy, thank you, At hindi lang yan, meron na kagad ng MX3 package. Oo. At siyempre, hindi lang nagtatapos na sa MX3. At ito kang tapos, meron pa tayong DCRH. Ayan, naka-intention ngayon eh. Yung katindansyon natin, start! At ito mo ka DCRH. Maraming salamat po sa DCRH. Thank you very much sila sa inyong pagsubayda sa DCRH. Okay, para na masipong na manalo na 1,000 na pesos para pili nakatutok sa DCRH. Para nyo naman na kayo ng susunod na maswerte manalo sa DCRH. Wala ka sa promo, siyempre kasot ang Angle of Queen. And ito sa LX3, dito ako po. Para na si Aris Petre, ito sila sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Noche Kakas, at congratulations sa ating winner sa ating DZRH Malakash promo. Kasama po ang MX3. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala. Ang ating oras, 4 na minutos makalipas ang 6:00 ng gabi. Sige, tayo'y makiusap na lang. Baka sakali naman tayo mapapakinggan, ano? At yung mga maaantig, kanya lang talagang nakapagtampo kasi. Dahil yung mga nagnakaw ng pondo natin, wala ka puro problema sa gasolina at sa diesel. Maski pa sila turmi at maya at long trip, wala. Kayang-kaya ng bulisan nila bumili kahit na napakamahal na ng gasolina at saka ng diesel. Samantalang tayo ilang araw na lamang magsusumite na naman tayo ng ating mga ITR ba yun, partner? April 15 ang deadline. Anong sabi mo kanina? Nakikiusap ang? Parang kung tama yung pagkakabasa ko dun sa isang artikulong nadaanan ko nagpaalaala na uli ang BIR na malapit na naman ang bayaran. Okay po. So nakasalalay po sa atin ang survival ng ating ekonomiya. Ganun ba yun? Totoo naman nga. Wala namang palagay ko, partner, hindi sasang-ayon dyan sapagkat sino bang bumubuhay sa kuwang ito, sa bansang ito, kundi ang buwis ng tao. At ang buwis ng tao ay siya rin namang ninanakaw ng mga walang pusong mga ay talagang ibalik nyo muna yung ninakaw nyo. Oo, partner. Diba? Tapos ngayon kailangan magbenta na ng mga asset ng gobyerno, properties ng gobyerno to augment this crisis. Pero walang tayong naririnig na statement na talagang mukha ang sinasabi ng presidente na kayong mga nagnakaw nga kayo, yung mga akin na nga yung inyong mga kinolekta ninyong yung inyong mga yung inyong mga tinaguri yung mga bilyones at nang magastos naman sa tao. For sure, partner, swerte na may mga dollar account pa. 60, mukha ba na ba sa $60 Hindi pa? Hindi pa. 60 pa rin? 60.10. 1? Yung may mga dollar partner, tsaka yung may mga euro account, no? Yung kung ano kung magkano nagsara kahapon kasi holiday pa naman, no? So sa Lunes. Tingnan natin kung magkano. Napakasuswerteng nila lang ito, mga tinamaan ng kulog na magnanakaw ito. Balansyado! Samantala, 6:60 po ng gabi, sino bang unahin natin? Si Romy? Si Romy ba nasa... Oo, kaya lang, Romy, walang panggasolina. Hirap umakyat ngayon dyan. Gusto sana namin magpalamig dyan Ang pamasahe kaya, partner? Papuntang Baguio? Magkano kaya? Tumaas na ba, Romy? Romy Gonzales mula sa Baguio na lumamig ng napakalamig na raong klima. Romy? Yes, 16 degrees yung naitala kaninang umaga. Wow. Pinakamalamig, pero ngayon parang ang pakiramdam ko mas malamig.
kaysa 16. Pero napakalamig ng simoy ng hangin ngayon. dami na bang ng konti. madami na bang mga turistang umaakyat pa o mas nabawasan dahil mahal nga ang gasolina? Parang marami pa rin kasi 'di ba yung 4 days maraming yung long weekend kasi. Holiday ngayon, 'di ba? Tama-tama. Ibig sabihin matraffic pa rin ng Session Road? Hindi naman gaano pero marami kasi umakyat dito sumakay ng bus. Ayun, kanya nga. Magkano? Ang alam ko, nadagdagan yata ng parang 25 centavos per kilometer yung mga aircon buses na umaakyat sa Baguio City. So, ang dating siguro mga 500 plus, naging 740 yung one way. Trip from Manila, Pasay siguro to Baguio City. Ewan ko lang kung sinuspend. Pero I believe parang sinuspend yata ng Pangulo itong ferry increase ng pampublikong pasakyan natin. Yung 740, ay si Jose, nag-commute ba si Wina? Tanungin mo nga kung magkano ang pamasahe ngayon pa Baguio. Yun yung may partner, di ba? Yun yung biyahe sa inyo na may Romy, yung bus na may yung bus na may kwarto? May bus kwarto talaga. May bus na, Deluxe yata ang tawag doon. More than 1,000 yun, yung super deluxe. Yung sleeper bus ang tawag pala. May super deluxe. Super deluxe. Sasubukan ko yun, pero parang mas gusto ko pa rin yung nakasandal. Nakasandal pa rin. Ayaw mo yung nakahiga? Ayaw ko nakahiga. Hindi ka lang siguro sanay. Hindi ka lang sanay ng walang kasiping. But anyway, ngayon na ang Baguio, talagang napakalamig ngayon dito. Talagang lahat na makita mo ngayon dito ay naka-jacket, naka-sweater, at may yung mga iba naka-bonnet din. Dahil sa tuloy-tuloy pa rin yung nararanasang malamig na klima. Yung sa area ng Pulag, ang nabalitaan natin kanina, napakalamig. Ang mga trekkers daw yun, abot sa 1,500 yung umakyat. At yun ang dinudumog ngayon, yung Mount Pulag. Kasi yung report natin last week, nag-yelo doon eh. Nagkaroon ng pamumuo ng ice dahil sa napakababang temperatura na naitala sa naturang lugar. At sumasabay din yung area ng Atok at dinarayon rin yan. Mas malamig kasi yung Mount Pulag at Atok as compared to Baguio. Kung dito, example, pag 16, less than 3 degrees yung temperatura sa mga naturang lugar. Edi, anong tawag rin eh? Kahit na mahal ang pamasahe, may pilit pa rin aakit ng Baguio yung ating mga kababayan, lalo na kung Hindi, pero kung naman kung may kaunting budget ka rin nga naman, di magbus ka na lang. Magbaso. Kasi mas madali na lang kasi yung biyahe ngayon. Kung kaya at least hindi ka pa mapapagod pag maneho. At saka Romy, magkano partner ang isang full tank dati nung umuwi ka pa sa inyo sa Baguio? 3,000. 3,000. Balikan yun. Balikan na yun. Balikan. Baka ngayon... Hindi, magbabayad ka pa ng toll, syempre. Baka ngayon, ano na yan, Romy? Doble na yan. Doble na yan, partner, di ba? Dito mga naglalaro sa 92, 95. Meron pang 101 yung presyo dito ng crudo. Yung gasolina, halos konti lang yung difference, mataas na rin dito. Kasi yung dating example, wala pa yung ganong kataas na presyo ng crude at gasolina. Dito na sa Baguio, plus 10 pesos. In fact, malupit, no? Maligalig talaga itong issues na ito. Anyway, Romy, inggitin mo na lang kami at pwede bang pa-request kasi hindi naman kami makakapunta riyan eh. Pwede bang mag-picture ka ng nasa labas ka nakahubad? Ang lamig kaya, nako. Ang lamig kaya. So 16 degrees, ha? Ako ngayon sa veranda ng isang mall dito sa Baguio. Kitang-kita ko yung talagang napakalamig yung hangin. Yung mall dyan na walang aircon. Kahit di ba Romy, pagka nilamig ka na, kailangan mo pumasok dun sa mga tindahan para hindi ka sipunin.
Sabi nga Karen, yung dalawang aircon fan natin sa Santo Tomas, full blast na naman. Ay, full blast na naman. Anyway, Romy, salamat. Enjoy the Thank breeze. you, Romy. Na update sa Baguio City. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Romy Gon. Samantala, Malacanang humingi ng pangunawa sa sektor ng pampublikong transportasyon sa gitna ng krisis. RH14 Let Narciso, balita mo yan, Miss Let. Tiniyak ng Malacanang na batid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hinaing ng pampublikong transportasyon sa iniindang mataas na presyo ng produktong petrolyo dulot ng krisis sa Middle East. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, gumagawa naman ng mga pamamaraan ang pamahalaan para maibsan ang epekto ng oil price hikes. Kaya nga anya inuna ang pamamahagi ng ayuda sa sektor ng transportasyon dahil ang mga ito ang direktang apektado. Sabi ni Castro, sana ay maunawaan at pagtiwalaan ng mga tsuper ang desisyon ng gobyerno na binabalanse ang pagtulong sa kanila at sa mga pasahero. Iginiit ng Palace official na walang may gusto sa sitwasyong ito kaya kailangang magkaisa at magtulungan ang lahat. Ginawa ng palasyo ang apela kasunod ng pahayag ni Piston President Modi Floranda na posible ang malakihan at nationwide na tigil pasada sa susunod na linggo kapag nagtuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng langis. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. thank you, Let. Samantala, si Grace Ansano, yung daw kadiwa ng Pangulo, isinagawa naman ng Nueva Ecija Police Provincial Office sa kanilang kampo. Grace Ansano. Grace? Nagbigay nga ng tulong ang Provincial Headquarters Office ng Nueva Ecija. Ito ay dito sa Camp General Mariano Llanera Camp, ang Police Provincial Office dito sa Nueva Ecija. Ang tulong sa pamagitan ng tinawag nilang Kadiwa ng Pangulo Store. Dito makakabili ng mga murang prime commodities, bit-bit din ng provincial government ang kanilang 20 pesos na bigas para makabili yung mga malalapit na residente sa naturang kampo. Ayon nga kay Police Colonel Richie Claraval, malaking tulong ito para nga sa ating mga kababayan na naapektuhan na ng crisis sa Middle East dahil sa paglobo at pagtaas ng presyo nga ng petrolyo. Sa kasalukuyan, ang maraming mga residente ay naghahanap pa rin ng murang bigas kung saan ang alagang umali sa Provincial Government of Nueva Ecija naman ay umiikot para maghatid at magbenta ng 20 pesos na bigas. Yan ang ating update. Ito si RH25, Grace Vera Sansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Grace Sansano. Samantala, mas mahigpit na kampanya laban naman sa human trafficking dapat ipatupad. Ayon po ito kay Senator Loren Legarda, RH28 Raymond Adpaas. Ibalita mo yan, Raymond. Nanawagan si Senador Loren Legarda sa pamahalaan na dapat masigpitan pa ang kampanya laban sa human trafficking. Ito ay dahil sa mas mabilis na paggalaw ng mga human traffickers gamit ang mga digital platforms, deepfake technology at cross-border networks para palawakin pa ang kanilang operasyon. Sabi ni Legarda, nakalulungkot na karamihan ng mga biktima ay mga kababaihan at kabataan. Hinimok ng senador ang gobyerno na sa panahon ngayon ng Women's Month ay hindi lang dapat magkasya ang mga ito sa mga deklarasyon, kundi kailangan ng mga konkretong hakbang para sa mas malakas na identification system, mas maigpit na digital enforcement, sustained prosecution at reintegration services upang matulungan ang mga survivors na makabangon muli. Sinabi ni Legarda na batay sa datos ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT, may 445 na biktima ang natulungan noong nakaraang taon, karamihan ay kababaihan at kabataan. 163 ang biktima ng sex trafficking at 104 naman ang biktima ng labor trafficking. Ito si RH28, Raymond Adpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Raymond. Sa Pangasinan, top 2 most wanted person sa Bayambang, arestado. Freddy Pajardo, Freddy.
Nasa likod ngayon ng Rias na bakal ng Bayangbang Police Station ang kanilang top 2 most wanted person, high value target municipal level matapos itong masakoti kaninang umaga ng PNP. Batay sa ulat ni Bayangbang Chief of Police Lieutenant Colonel Romil Bagsik na nakarating sa tanggapan ni Provincial Director Arbil Mercolio, ang nadakip na suspect ay isang 54 anyos na may asawang magsasaka at residente ng Bautista, Pangasinan. Ang pagka-aresto sa akusado ay sabisa ng warrant of arrest na ipinalabas ng Regional Trial Court San Carlos City, Pangasinan sa kasong statutory rape, 3 counts with no bail bond recommended. Pinapurihan ni Colonel Merculio ang Bayangbang Pulis sa pagkadakip sa suspect. Anya patuna ito ng kanilang dedikasyon para maaresto ang akusado at mabigyan ng hustisya ang kanyang naging biktima. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aris 38 nag-uulat para sa DCRH una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Freddy Fajardo. Samantala, caretaker ng sementeryo pinagtataga, patay sa Bataan, RH27, Danny Kumilang. Ibalita mo yan, Danny. Patay ang isang caretaker ng sementeryo nang pagtatagayin ito sa Sitio Sungoy, Barangay Binaritan, Morong Batan, alas 9:30 kaninang umaga. Kinilala ang biktima na edad 61 anyos na residente ng Sitio Bambang sa nabanggit na barangay, habang kinilala naman ang suspect sa edad na 63 anyos, isang magsasaka na nakatira rin ito sa nabanggit na barangay. Sa initial investigasyon ng Morong Municipal Police Station, nakatanggap sila ng sumbong hinggil sa naganap na pananaga mula sa anak ng suspect na babae. Agad na rumesponde ang mga tauhan ng Morong Municipal Police Station sa pinangyarihan. Sa kanilang pagdating, natagpuan ang biktima na nakahandusay sa lupa na may mga taga sa ulo, habang ang suspect naman ay nakaupo malapit dito. Kusang loob na sumuko ang suspect sa mga otoridad at isinuko ang ginamit na itak sa pananaga. Sa isinagawang investigasyon, lumabas na may dati ng alitan ang biktima at ang suspect sa oras ng insidente. Sinita umano ng suspect ang biktima sa pagdaan nito sa harap ng kanyang kubo na nauwi sa mainitang pagtatalo. Sa gitna ng konfrontasyon, sinubukang tagay ng biktima ang suspect gamit ang dalang itak. Subalit nakakuha ang suspect ng sanga ng puno at pinukpok ang biktima. Kalaunan, nakuha ng suspect ang itak mula sa biktima at pinagtataga ito ng ilang ulit sa ulo. Agad dinala ang biktima sa Rural Health Unit para sa agaran luna, subalit idineklarang dead on arrival ang biktima. Danny Kumilang, RH37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Danny! Samantala sa ibayong dagat, US President Donald Trump nagbiro tungkol sa Pearl Harbor attack habang katabi raw ang Japanese Prime Minister sa White House. Balita mula kay Jackie Resho. Jackie. Naging awkward ang pagharap nila US President Donald Trump at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi sa media sa White House ngayong araw. Ito ay matapos magbiro tungkol sa Pearl Harbor attack noong World War II ang Pangulo ng Estados Unidos. Tinanong ng isang Japanese journalist si Trump kung bakit hindi ito nagbigay ng signal o nagsabi sa mga kaalyadong bansa gaya ng Japan tungkol sa pag-atake sa Iran. Sagot ni Trump na nais nilang gawing surprise ang pag-atake at wala na raw anyang ibang makakaintindi sa ganitong taktika gaya ng Japan. May ilang natawa sa pagbibiro ng US President pero marami rin ang tila napigilan ng hininga nang tumaas ang kilay ni Japanese Prime Minister Takaichi sa loob ng White House. Narito ang bahagi ng naging pagkikita ng dalawang leader. You don't want to signal too much. You know, when we go in, we went in very hard and we didn't tell anybody about it because we wanted surprise. Who knows better about surprise than Japan? Okay, why didn't you tell me about Pearl Harbor? Okay, right? You know, he's asking me. Now you believe in surprise, I think much more so than us, and we had to surprise him, and we did. And because of that surprise, we knocked out the first 2 days. We probably knocked out 50% of what we, and much more than we anticipated doing. So. If I go and tell everybody about it, there's no longer a surprise, right? At yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Jackie Resho ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Jackie Resho. At ngayon naman,
Pakinggan naman natin ang report ng ating winner from Camarines Sur. Akala mo na. Hindi mo nakapagsalita eh. Kasi Nagulat ka. May punto O, naman di eh. Mahusay talaga sa cyber ito. Sige. No, wala lang. Oo nga naman. O sige, we get your point, Mr. Trump. Okay. O sige na nga, magpamigay muna tayo ng 500 pesos sa ating DZRH Kring Kring Panalo Promo. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring kring na! Idol. Sige na nga, 500 pesos muna in GCash para sa ating mga kababayan dyan sa Camarines Sur. Nasa linya na natin si Miss Reza May Delica. Hi Ma'am Reza, good evening po. Hello po, magandang gabi po, Ma'am Karen, Sir Henry. Ba, ang hyper. Kumusta naman kumusta naman ang Itbulaga? Hindi siya si Ay, di ba siya Raisa, yun? si Hindi ba- Reza. Reza. Kala ko siya yun eh. Sorry. Oo nga. Oo nga, si Raisa pala. Ikaw Raisa po si pala yan. Reza. Reza May. Kayo po ba ay single, married, in a relationship, moving forward? or Anong status? Complicated. Single, ang bilis sumagot. Naghahanap ka ba ng katuwang sa buhay sa mga sandaling ito? Medyo bata pa naman po, natulong pa sa magulang. Ang galing naman. Ako na muna sasagot. Huwag na muna, mahal ang gas. Mahal talaga po. Mahal ang bigas. So ikaw pala Reza ang umaalalay sa iyong mga magulang. Ang bait naman na anak. Tama yan, maganda yan. Nasali po, para sakali. Ay, ito na. Pambaon din. Pambaon. O naman. Bumili ka na 10 sako ng bigas dahil bibigyan ka namin ng cash. GCash. Thank you po. Anong himpilan ng radyo ang nangunguna sa Pilipinas, sa Pilipino at sa mga taga Camarines Sur? Walang iba kundi ang DZRH number 1 sa Pilipinas. Ayun. Correct ka dyan. Salamat, Reza May. Not the Riza, but the Reza. The Reza. Thank you, Reza. Salamat. Thank you. Ayan. So, kita ninyo. Pagdamutan na ninyo, pero hayaan ninyo, pag kami ni Karen ay pinagpalang tumama sa loto, kahit di kami tumataya mamimigay kami ng mas malaking premyo. Sabayan nyo na mga balita at talakayan sa Balansyado. Lagi naming paalala sa inyo, kung gusto nating lahat pare-parehong umasenso sa buhay, huwag gagawa ng masama sa kapwa. Pero gumawa tayo ng mabuti palagi dahil ang paggawa ng mabuti ay hindi naman magbubunga ng masama. Tumulong lalo sa mga nangangailangan dahil health is wealth. Kami po ang inyong naging tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri.